Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for forgiving me of my iniquities. So para mapatawad tayo ng tatay natin, lalapit tayo kay Jesus Christ because Jesus Christ is the only bridge to our Father. He is the only way to everlasting life. Si Jesus Christ. Shinare ni Almighty Father ang kanyang gloriousness kay Jesus Christ. So when we glorify Jesus Christ, we are also glorifying our Father. And when we glorify our Father, we are also glorifying Jesus Christ. And the Holy Spirit is helping us, giving us gifts, teaching us, guiding us the right path through Jesus Christ. Napakabuti ni Almighty Father. Hindi niya tayo iiwan. Kahit gaano pa kadami yung kasalanan natin, kahit gaano pa kadumi tayo, kaya tayong linisin ng dugo ni Jesus Christ. We are Jesus Christ's friends. At sinishare niya sa atin ang kanyang pag-reign sa kanyang kingdom that will be established by the Almighty Father. Ang kailangan lang natin magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ at kay Almighty Father. And we must pray and read the Bible to know our Father in Jesus Christ. Hindi lang basta sasabihin mo na uma-attend ako ng service. Hindi lang ganun. Hindi ka masasave dahil sa pag-attend mo ng service, dahil sa pakikinig mo ng Bible, hindi ka masasave. Masasave ka paano? Yung nasa Bible, ilalagay natin sa puso natin. Gagawin natin yung mga ipinag-uutos sa atin ng tatay natin. We must obey our Father. At paano natin ma-obey ang ating tatay? Gagayahin natin si Jesus Christ. Pinakita na ni Jesus Christ kung paano maging isang obedient. Jesus denied himself. Napakahirap gawin, no? Na i-deny natin ang sarili natin. Ng mga gusto natin gawin sa buhay. Mahirap yun. But, ma-overcome natin lahat by trusting our Father. Unti-unti, no? So last time we read Jeremiah chapter 41. Pinatay si Gedalia na isang maayos na tao, si Gedalia. Anak ni Ahikam. Nakilala naman natin si Ahikam na siya yung tumulong kay Jeremiah not to be killed by people. Namana niya sa kanyang tatay yung kanyang ugali na tumutulong sa mga tao. At very trusting si Gedalia. Kaya when Johanan gave him warning that Ishmael was planning to kill him, hindi siya naniwala. At nangyari nga, no? Si Ishmael, pinatay si Gedalia. Ang turo sa atin ni Jesus Christ. Si Jesus Christ kasi, teacher din natin, friend din natin, savior din natin. No? Sa Matthew chapter 10 verse 16 to 17, Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves, therefore be wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. So may mga warnings, no, na binibigay si Almighty Father. Jesus Christ, nagbigay siya ng warning na maging harmless tayo as a dove. Kind tayo, gentle to people, loving,
And yet, we must be wise as serpents. Yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Matuto tayo sa mga kamalian natin, matuto tayo sa mga actuations ng mga tao sa atin. Dito naman sa Jeremiah chapter 42. Si Ishmael tumakbo na, no? Kasama na yung 8 men papuntang land of the Ammonites. Ngayon, itong si Johanan and yung mga iba pang mga officials na kasama niya, sinave nila yung mga captives ni Ishmael. Pero ayaw nilang bumalik sa Judah dahil si Ishmael, pinatay niya si Gedalia na governor na ginawang inappoint ni Nebuchadnezzar. Pati na yung mga Chaldeans namatay din, no? Pinatay ni Ishmael. Kaya ikalahi ni Johanan si Ishmael. So natatakot ngayon si Johanan na baka patayin sila ng king of Babylon. Kaya kinausap nila ngayon si Jeremiah. Nag-seek sila ng advice. Kung ano man ang maging advice ni Almighty Father, yun ang gagawin nila. Yun ang usapan. But then after 10 days, kinausap ni ni Almighty Father si Jeremiah at binigyan na ng instructions. At nirelay yun ni Jeremiah kay Johanan. Ang utos ni Almighty Father, bumalik sa Judah. Pero ayaw ng mga tao. Ayaw ni Johanan at yung kanyang mga kasama bumalik sa Judah. Wala silang tiwala kay Almighty Father. Mas gusto nilang pumunta ng Egypt. Bumalik sa lupa ng Egypt, hindi nila lupa. Egypt symbolizes kasalanan, ano. So kung sa ngayon, nagtitiwala ka na kay Almighty Father, pero gusto mo pa rin bumalik sa dati mong ginagawang mga kasalanan. Bakit? Dahil ayaw mong magtiwala kay Almighty Father. Bumalik ka sa panloloko, bumalik ka sa pag-iinom ng alak, dahil nawalan ka ng pananampalataya kay Almighty Father. Bumalik ka sa mga dati mong bisyo. Ang gusto ni Almighty Father, magtiwala tayo sa Kanya. Buong tiwala. Pero matigas ang ulo ni Johanan. Gaya natin, matigas ang ulo natin. Gusto natin ng easy life, no? Buhay na masagana, na madali lang, na ang alam natin kasi limited lang ang utak natin. So ang utak natin hanggang dito lang sa mundo. Hindi natin alam yung ways ni Almighty Father. Kaya ang sabi ni Almighty Father, pag pupunta kayo ng Egypt, hahabulin kayo ng war, pestilence, and famine. Yun ang kinaayawan nyo sa Judah. Pues, yun ang makikita nyo ngayon sa Egypt. Pag nagpunta kayo, nandun ang war, pestilence, and famine. Sabi ngayon ni Jeremiah, hypocrites ang mga tao like Johanan. Sabi nila, susundin nila ang gusto ni Almighty Father, kahit ano, pleasing man or displeasing sa kanilang mga plano sa buhay. Pero itinuloy pa rin nila yung pagpunta ng Egypt. Gaya natin, Lord, minsan nagpe-pray tayo, no? Gusto mo or ayaw mo, Lord, kung ano yung gusto mo, yun ang susundin ko, Almighty Father. Ganon tayo, no?
Pero dumating ang oras, iba ang gusto ni Almighty Father, sinunod mo yung gusto mo. Nung sinunod mo yung gusto mo, o nasira ang buhay mo, hindi mo sinunod si Almighty Father. Katigasan ng ulo. May pride tayo. Yung ego natin, gusto nating sundin. Hindi tayo titiwala kay Almighty Father. Masyado tayong aggressive sa buhay. Hindi, magdedesisyon na ako. Ito na yon. Ayaw ni Almighty Father. Hindi ka pa pwedeng maghintay lang ng sandali. Ganon. Ayaw nila. At ayaw din ni Johanan. Parang tayo. No? So yung nangyayari ngayon, nangyari na noon pa. Iba-ibang mga senaryo, sometimes same scenario. So nakalagay dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Maganda yung plano sa atin ni Almighty Father. Hindi niya tayo ipapahamak. Tayo yung kanyang treasure. Paano niya ipapahamak ang kanyang treasure? Sa Psalm 18 verse 30, "As for God, His way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in Him." Pag magtitiwala tayo kay Almighty Father, meron tayong shield, may protector tayo, may provider tayo, lahat-lahat na. Because our Father is powerful. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Buong puso na magtiwala kay Almighty Father at huwag magtiwala sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating knowledge, sa sarili nating wisdom. Dahil yung wisdom natin, bulok. Hindi tayo marunong magdesisyon. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng mga bagay, acknowledge natin yung tatay natin. Magpapasalamat tayo sa Kanya. "And He shall direct thy paths." As si Almighty Father, ang dediretso ng buhay natin, mag-aayos ng buhay natin. Ang akala natin pag yumaman na tayo, yun na ang ikakatahimik ng buhay natin. Pag yumaman dito sa mundo. Ganun ang ugali ng tao pag mayaman na ako, tutulungan ko lahat ng mga mahihirap. May ganun ang kakilala ng tao na rinig ko. Yun ang kanyang goal, ng tulungan ng mga mahirap. Pero nung yumaman na, o nang apila ng mga tao, hindi na naging thankful kay Almighty Father. Kinalimutan na si Almighty Father. Puro pakitang tao na lang ang ginagawa natin. Napalayo tayo sa tatay natin. Kaya gusto ni Almighty Father, magtiwala tayo sa Kanya. Huwag sa ating sariling kakayahan. Dahil mapapalayo tayo, maliligaw tayo ng landas. At mapupunta sa impyerno. Ayaw ni Almighty Father na mapunta tayo sa impyerno. Dahil ayaw niya mawala ang kanyang treasure. Tayo ang treasure. At ang treasure natin si Almighty Father. Siya ang ating crown, si Jesus Christ. We will be satisfied when we are with Jesus Christ and our Father. Dito kahit na sa mundo, kahit mayaman ka, akala nyo ba yung mga mayaman masaya sila? Hindi sila masaya. May problema sila, marami silang problema. Yung mahihirap, may problema rin. Kaso yung mahihirap, maliit lang ang problema nila. Ang mga mayaman, dahil marami silang pera, malaki ang problema nila.
Hindi nila alam kung sino ang totoo sa kanila. Ganon ang tao. Kaya paano tayo masasatisfy? Si Almighty Father, si Jesus Christ ang makakapag-satisfy sa atin through the power of the Holy Spirit. Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. All of us, children of the Almighty Father, have purpose in life. Yung mga nangyayari sa buhay natin, kaya nangyayari sa buhay natin ang mga trials and tribulations, gaya nitong kay dito sa nangyari kila Johanan, kaya may mga trials and tribulations sila para matuto sila na sumunod kay Almighty Father. Pero hindi natuto si Johanan. So tayo ngayon, kailangan nating matuto. Dahil lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Dahil tayo ay mahal ni Almighty Father at mahal natin si Almighty Father. So dito na tayo, no? Sa Jeremiah chapter 43. Dahil nga pumunta sa Egypt sila Johanan. Hindi nila sinunod si Almighty Father. Kaya ang sabi ni Almighty Father, sila ay mamamatay sa sword, sa famine and pestilence sa Egypt. Dun sa lugar na kung saan nila gustong tumira. Nakakatakot magalit si Almighty Father. At magpasalamat tayo dahil pinadala ni Almighty Father si Jesus Christ. Meron tayong future and a hope because of Jesus Christ. Si Jesus Christ yung middleman natin kay Almighty Father. Mediator, si Jesus Christ. Kasi naranasan ni Jesus Christ maging tao. Kahit Diyos, si Jesus Christ, naranasan niyang maging tao, makasalamuha ang tao. Kaya kilala ni Jesus Christ ang mga tao. At kaya si Jesus Christ din ang magja-judge ng mundo sa end of times. Na nakalagay sa Book of Revelation. At sinabi rin ni Almighty Father dito sa mga prophetic books. So, umpisa natin Jeremiah chapter 43. Now it happened when Jeremiah had stopped speaking to all the people, all the words of the Lord their God, for which the Lord their God had sent him to them, all these words. Tumigil si Jeremiah ng pagsasalita sa mga tao tungkol kay Almighty Father. Lahat ng mga message, itinigil muna. All these words that Azariah, the son of Hoshiah, Johanan, the son of Kareah, and all the proud men spoke. Nakalagay proud men, ibig sabihin arrogant, haughty, boastful. Pag hindi natin sinunod si Almighty Father, ibig sabihin proud tayo. Prideful. Dahil nagyayabang tayo sa tatay natin, wala naman tayo may pagyayabang. Anong may pagyayabang natin sa tatay natin? Wala. Ano ang kayamanan mo? Napag-aralan mo, ipagyayabang mo kay Almighty Father. Ikaw ang leader ng isang mayamang bansa. Nakapunta ka sa pinakamayamang lugar sa mundo, yung bang ipagyayabang mo kay Almighty Father. Si Almighty Father nag-create nun. Kaya lang tayo may pagyayabang. Ipagyayabang mo yung itsura mo. Hindi mo may pagyayabang, tatanda ka. Wala tayo may pagyayabang. Kayamanan mo man pagyayabang mo. Sa isang iglap lang, pwedeng masunog, manakaw, mawala ang kayamanan mo.
mag-crash ang stock market, mawawala lahat. It's because kung ano yung will ni Almighty Father. Kaya wala tayong mapagyayabang. Matanggal ka sa trabaho mo. Pagyayabang mo ba yung trabaho mo? Paano matanggal ka? Hindi ako matatanggal. Ano na ako dun eh. Pero pag magyayabang ka, ayaw ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father yung mga anak niya maayos, matino. Kaya tuturuan ni Almighty Father ng lesson ang mga anak niya. Balikan natin, no? Azariah, the son of Hoshea, Johanan, the son of Kareah, and all the proud men spoke, saying to Jeremiah, you speak falsely. Sinabi nila kay Jeremiah, ano peke ka, sinungaling ka. Sabi ni Hosea, yung anak ni Hosea na si Azariah, tsaka si Johanan, at tsaka yung mga mayabang na tao. Sabi, sinungaling daw si Jeremiah. The Lord our God has not sent you to say, do not go to Egypt to dwell there. Ang tigas ng ulo. Hindi naman sa'yo sinasabi ni Almighty Father na wag kaming pupunta ng Egypt para manirahan doon. Nagtatanong sila dito sa Jeremiah chapter 42. Ngayon, nung sinabi naman ni Jeremiah yung katotohanan, ayaw naman nilang maniwala. Hanggang ngayon, may mga taong ganun. Sasabihin natin ang totoo sa mga tao, hindi naman maniniwala. Sige nga, sabihin mo sa amin ang totoo. Di sasabihin mo naman ang totoo, di ba? Pag sinabi mo naman ang totoo, sinungaling ka, hindi naman ganyan. So, yung mga nangyayari ngayon, nangyayari na noon. Kaya hindi tayo magugulat sa mga tao. Anong mangyayari? Matatawa na lang tayo. No? Kasi nakakatawa. Imbis na magalit tayo, ay hindi naiintindihan. Nakakatawa lang, no? Verse 3, but Baruch, the son of Neriah, has set you against us. Idinamay ni pa nila si Baruch. Kasi si Baruch, di ba, assistant ni Jeremiah. But Baruch, the son of Neriah, has set you against us to deliver us into the hands of the Chaldeans. Nag-usap kayo ni Baruch, pinag-usapan ninyo na ibibigay kami sa mga Chaldeans, sabi ni Johanan, that they may put us to death or carry us away captive to Babylon. Para daling kami sa Babylon, para maging prisoner kami or captive or para ipapatay kami. Nag-usap kayo ni Baruch, nakipagkunsyaba ka kay Baruch. Sabi ni Johanan and his troops kay Jeremiah. Verse 4. So nagano pa sila, nadagdagan pa yung kasalanan nila dahil gumawa pa sila ng imbento ng kasinungalingan na nag-isip sila ng mga masasamang mga bagay, nagnambintang pa sila, no? Yung si Baruch nga pinagbintangan pa. So pag naging disobedient ka kay Almighty Father, padami ng padami yung kasalanan mo, nadadagdagan. Pero kung susunod ka kay Almighty Father, ano nang sasabihin natin? Okay po, Almighty Father. Yes po, Almighty Father. Pero kung magiging disobedient ka kay Almighty Father, nadadagdagan mo yung kasalanan niya, ni Johanan, tsaka ng mga kasama niya. So Johanan, the son of Kareah, all the captains of the forces, and all the people would not obey the voice of the Lord to remain in the land of Judah. Ayaw nila. But Johanan, the son of Kareah, and all the captains of the forces took all the remnant of Judah, all the remnant, no, lahat ng mga tira sa Judah, who had returned to dwell in the land of Judah, from all nations where they have been driven. Diba, galing sila ng Judah. Ngayon, umalis sila ng Judah kasi may war. Ngayon, bumalik ulit sa Judah kasi nandun na nga si Gedaliah. Ngayon, ito namang si Johanan, kinuha na niya na lahat ng mga tao sa Judah, kahit yung mga bumalik sa Judah, kinuha na niya, hinakot na, kinausap niya, in-encourage niya, in-engganyo niya. Men, women, children, the king's daughters, and every person whom Nebuzaradan, the captain of the guard, had left with Gedaliah, the son of Ahikam, the son of Shaphan, and Jeremiah the prophet, and Baruch, the son of Neriah. So, sino yung mga kasama? Men, women, children, anak ng hari, ng mga babae, at saka lahat ng mga tao
na ipinagkatiwala ng captain of the guard ni Nebuchadnezzar kay Gedalia, kay Jeremiah, at kay Baruch. Verse 7. So they went to the land of Egypt, for they did not obey the voice of the Lord, and they went as far as Tahpanhes. Yung Tahpanhes, border yun ng Palestine, tsaka ng Egypt. Nandun na sila. Tapos nandun na sila, hindi din na sinunod si Almighty Father. Sa verse 8, then the word of the Lord came to Jeremiah in Tahpanhes, saying, nakausap ni Almighty Father, si Jeremiah. Ang utos si Almighty Father kay Jeremiah, take large stones in your hand and hide them in the sight of the men of Judah. Kumuha ka ng dalawang malaking bato sa kamay mo, tago mo sila sa na walang makakita ng mga tao ng Judah. In the clay, in the brick courtyard, which is the entrance to Pharaoh's house in Tahpanhes. Itago yung large stones na nasa kamay niya, itago niya isiksik niya sa clay in the brick courtyard, which is at the entrance of Pharaoh's house in Tahpanhes. May bahay kasi yung Pharaoh sa may border, no, ng Palestine tsaka ng Egypt. So entrance na yon ng Egypt. And say to them, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will send and bring Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and he'll set his throne above these stones that I have hidden, and he will spread his royal pavilion over them. So anong sabi ni Almighty Father? Ipapadala ko si Nebuchadnezzar, servant ko si Nebuchadnezzar, papupuntahin ko ng Egypt. At kaya nilagay ang mga bato na yan sa kanyang courtyard ng Pharaoh, and will set his throne above these stones that I have hidden. Itatatag ni Nebuchadnezzar ang kanyang kingdom sa Egypt. Inallow ni Almighty Father because of the disobedient people of Judah na pinangungunahan ni Johanan. And he spread his royal pavilion over them. So lalaki yung kingdom ni Nebuchadnezzar, aabot hanggang Egypt. Na hindi naman talaga dapat. Pero dahil sa matigas nga ang ulo ni Johanan, nadamay pa yung Egypt. Dahil doon sila magtatago, nandamay pa ng ibang mga tao. Minsan pa nagkaroon tayo ng kasalanan, nandadamay pa tayo ng ibang mga tao. Nananahimik yung ibang mga tao, tapos tayo ngayon nandadamay. No? Sa kadumihan ng puso at isipan natin, sa pagiging mayabang natin, nandadamay tayo. No? Kaya nadamay ang Egypt. Verse 11. When he comes, he shall strike the land of Egypt and deliver to death those appointed to death. Pag dumating si Nebuchadnezzar, he will inflict harm to the land of Egypt. So kasali mga Egyptians, and deliver to death those appointed for death, at mamamatay ang mga tao na naka-assign na mamatay sa oras na yon. And to captivity those appointed for captivity, at maikukulong or magiging captives or prisoners ang mga naka-assign na maging prisoners, into the sword those appointed for the sword. Yung death dito kasama na rin kasi ting famine. Ito namang to the sword, yung sa pakikipaglaban, no? Kung sino ang masaksak ng sword or masugatan, kasi nung time na yon ang gamit nila ay pana tsaka sword. Wala pang baril noon, no? Verse 12. I will kindle a fire in the houses of the gods of Egypt. Mag-ignite ako ng apoy sa mga bahay ng mga Diyos-Diyosan ng Egypt. And he shall burn them and carry them away captive. Sino yung magiging captive doon? Kasi yung mga Diyos-Diyosan ng Egypt,
meron din silang mga priest doon. So magiging captive din. And he shall array himself with the land of Egypt as a shepherd puts on his garment, and he shall go out from there in peace. So si Nebuchadnezzar to, pag nakuha na niya yung mga priests ng mga Diyos-Diyosa ng Egypt, ang mangyayari ngayon kay Nebuchadnezzar, he shall go out from there in peace. Victorious. Magiging victorious si Nebuchadnezzar. He will be satisfied. He will triumph. Kaya nga, he shall go out from there in peace. Dahil i-allow ni Almighty Father. We are at the mercy of our Father. Without our Father, we are nothing. We are doomed to eternal damnation without our Father. Doomed for destruction. And we must thankful to the Almighty Father for sending Jesus to us. To save us. Verse 13. He shall also break the sacred pillars of Beth Shemesh that are in the land of Egypt, and the houses of the gods of the Egyptians. He shall burn with fire. So yung mga temple ng Diyos-Diyosa ng Egypt, susunugin. Pati yung sacred pillars sa Beth Shemesh na nasa Egypt, na yun ang sinasamba ng mga tao, sisirain din. Susunugin. Beth Shemesh means house of the sun. Sun, araw sa Tagalog. Dahil nga, ang mga Egyptian, sinasamba nila yung sun, yung S-U-N, araw. Yun sinasamba nila. Yun ang ibig sabihin ng Beth Shemesh. So, kaya ngayon tayo dito, no, sa present day, ang mga tao, mahilig sa araw. Gusto nila ng dancing sun. Bakit? Dahil sinasamba nila ang araw. Hindi nila alam. Hindi sila aware. Dahil yung mga katuruan na yun tungkol sa araw or sa sun, S-U-N, namana nila sa kanilang mga ancestors, sa mga ninuno nila. So kung may makikita kayo sa inyong mga buildings na may korteng sun, na may mga rays of sun, no? Alam niyo yung rays of sun, yung parang sinag ng araw, tapos may ganon. Sinasamba yung sun. Kaya kung may makikita kayo na mga idols or graven images, minsan makikita niyo may sun dito, nakalagay sa ulo. Hindi nyo nakikita yun. Nakikita yung kinakain ninyo, bilog yun sa building ninyo, may kinakain kayong bilog. Bakit siya korting bilog? Ang bread na binigay ni Jesus Christ sa mga apostles niya, hindi naman korting bilog eh. So bakit ang sa ibang mga congregation, bilog ang binibigay nila? Bakit bilog? It's korte ng sun. At saka, ito pa, no? Noon pa, iti sinasamba ng mga tao ang sun. Sun God Ra. Ra ang pangalan, R-A. Si Almighty Father, He created us. Pinakahuli na. Ano muna ang create ni Almighty Father? Yung lupa, nilagyan niya ng sun, nilagyan niya ng moon. Bakit niya inuna yung sun tsaka moon bago ang tao? Dahil tayo ang importante kay Almighty Father. Hindi ang sun, hindi ang moon, hindi ang stars. Tayo ang importante kay Almighty Father. Kasi tayo ang kanyang inheritance. Tayo ang kanyang treasure. Bago niya ilagay ang kanyang treasure, dapat ilalagay niya muna yung mga bagay na kailangan ng treasure niya para maging maayos. Ganon si Almighty Father. He's very loving, very protective of us. Ngayon,
Kasi ang nasa mundo natin ngayon, konektado. Ang kasinungalingan, konektado. Okay? Ulitin ko, kung i-check nyo sa Book of Revelation, kung paano ginawa ni Almighty Father ang mundo, kung ano ang korte ng mundo, basahin ninyo ang Book of Revelation. Book of Genesis. Last na pala yung Revelation. Book of Genesis. Basahin nyo yung Book of Genesis para makita ninyo kung paano ang shape ng mundo. Kasi kung hindi nyo alam ang shape ng mundo, hindi ninyo maiintindihan ang Bible. Kung meron kayong mga bagay na hindi pinaniniwalaan kay Almighty Father, hindi nyo maiintindihan ang buong Bible. Kaya nga hindi nyo naiintindihan yung mga the people of the north, hindi nyo naiintindihan no? Kasi ang akala ninyo yung north, south, east, and west na yung ano ay bilog. No. Kaya nga, di ba pag nagbabasa tayo, the people from the north, galing kay Almighty Father, from heaven, yun ang north. The nations in the south. Ano yung nations in the south? Yung lupain ng nation. Kaya nga, gusto ko lang i-clarify, no? Kasi nga, binanggit dito, yung Beth Shemesh, sinasamba nila yung araw. Ngayon, i-add ko lang. Noon pang panahon, sinasamba nila ang araw. Kasi ang araw, ang akala nila nagbibigay ng blessings sa mga tao. Kaya sinasamba nila, pagan tradition yon. So pag nagtatanim sila, gusto nila maaraw para maganda yung ani. Kaya sinasamba nila yung araw. Ngayon, ang may pakana ng heliocentrism, binanggit ko lang yung heliocentrism, no? Kasi nga binanggit ito yung Beth Shemesh dahil sinasamba nga ng Egypt yung sun. Okay? So, etong si Copernicus, heliocentrism, siya ang nag-imbento nito na ang mundo daw ay umiikot sa sun. Hindi importante ang sun. Ang importante si Almighty Father. Tayo ang importante. So, heliocentrism versus geocentric. Pag sinasabing geocentric, ibig sabihin, yung sun and moon ang umiikot sa atin. Yun ang geocentric. Ang heliocentric, tayo ang ang earth ang umiikot sa sun. Ngayon, yun ang katuruan ni Copernicus. Okay? Ngayon, gumawa ng libro si Copernicus. Aside sa kanyang heliocentrism, dahil yun ang nagsisimbolize ng araw ay abundance or kasaganaan ng pera, kasaganaan ng ani. Ang iba pa niyang mga libro, Quantity, Theory of Money, at saka Gresham-Copernicus Law. Ano tong mga law na ginawa ni Copernicus? Yung una, yung heliocentrism, na umiikot ang mundo sa araw. Tapos, yung quantity theory of money, pera. No? Itong Gresham-Copernicus law, pera din. Gusto ko lang the quantity theory of money is a hypothesis within monetary economics which states the general price level of goods and services is directly proportional to the amount of money in circulation, and the causality runs from money to prices. Pera ang si Copernicus, ang kanilang focus. Hindi si Almighty Father. Pera. Ibig sabihin, materialistic si Copernicus. Ano pa? Ito pang law na ginawa niya, Gresham-Copernicus law. In economics, Gresham's law is a monetary principle stating that bad money drives out good. For example, if there are two forms of commodity money in circulation which are accepted by law as having similar face value, the more valuable commodity will gradually disappear from circulation. Yun ang Gresham-Copernicus law. Tingnan mo,
tungkol sa pera. Ang focus nitong si Copernicus tungkol sa material things in this world. Aside sa pagiging heliocentrism nga, kaya nga ginawa niyang heliocentrism, naniniwala siya na yung sun ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao, ng pera sa tao, ng magandang ani. Yun ang paniniwala ni Copernicus. So, sino ang paniniwalaan natin? Si Almighty Father ba? O itong si Copernicus? Kaya hindi makaintindi ang mga pastors, preachers, priests, at other pa na mga elders and deacons, kaya hindi nila maintindihan ang Bible. Kasi nag-clouded ang kanilang mind ng tungkol sa science. Ngayon, lahat ng bagay galing kay Almighty Father. Hindi sa science, hindi sa math, hindi sa psychology, hindi sa medicine, kay Almighty Father. Ngayon, kung hindi open yung eyes mo na nakikita sa Bible lahat yung tungkol kay Almighty Father, hindi mo maiintindihan si Almighty Father. Hindi mo maiintindihan si Jesus. Saan mo ilalagay yung faith mo? Kay Almighty Father ba? O yung itinuro sa'yo sa school? Sa Bible ba na mas matagal pa na libro kumpara sa libro na itinuturo sa'yo sa school, na yung mga libro sa school ay paiba-iba? Kaya nga, diba, sabi ni Almighty Father, sa sobrang sa sobrang gusto din nyo ng katalinuhan, ano na nangyari sa inyo? 1 Corinthians chapter 3, verse 19. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He catches the wise in their own craftiness. Akala ng mga tao, matalino na sila. So, i-add ko lang, no? So, galing sa Big Bang Theory. Kasi nga gusto nyo na galing sa sun ang mundo. Hindi nyo mapanindigan. Dahil bakit, kung bilog ang mundo, bakit hindi nahuhulog ang mga tao? Kailangan gumawa tayo ng theory of gravity. Para hindi mahulog ang tao. Ano ba ang theory? Ang gravity theory lang yon. Big Bang theory lang yon. Gusto ko lang i-ano sa inyo, ha? Ano ba ang ibig sabihin ng theory? A supposition or a system of ideas intended to explain something, especially one based on general principles independent of the thing to be explained. Supposition. Ano ba yung supposition? Suppose. Galing sa word na suppose. Or a system of ideas. Sistema ng idea lang. Hindi siya idea lang, galing na sa isip. Idea natin to eh. Ganito yun kasi. Idea lang, chismis lang. Tinuruan tayo ng chismis, ng mga kasinungalingan, nawala na tayo kay Almighty Father. Hanggang sa nasira na ang buhay natin. Naging materialistic tayo. Na kahit noon pa man materialistic na tayo, pero mas lumala ngayon.
concept. Ayan O galing to sa Oxford. Academic Oxford University Press. What is the meaning of meaning theory? The theory of meaning may either attempt to explain what it is to have the concept expressible in a particular language, or merely to associate concepts with words in that particular language. Konsepto. Isa pang A theory is a coherent explanation or interpretation of one or more phenomena. Interpretation mo lang yan. Hindi yan based sa totoo. Kasi interpretation mo lang yan. As well as the word theory, academic researchers use other terms to refer to their explanations and interpretations of phenomena. Chismis lang. Ngayon, dahil sa chismis, dahil ang isang country, gusto lang maging powerful country, At naging totoo naman, naging powerful country sila. So, sino nung una nakapunta ng moon? O, hindi na nakabalik ng moon. Bakit? Wala na raw, sinira na raw sinira na yung technology, kaya hindi na makabalik ng moon. Kaya tayo napunta doon. Sinasabi ko sa inyo, galing sa Egypt, yung mga bagay na nandito sa atin ngayon. Gaya ng pagsamba sa mga graven image, pagsamba sa sun, na akala nyo hindi sun ang sinasamba nyo. Kaya naging Sunday ang ginagawang rest day ng mga tao. It's because of the sun, influensya ng Egypt sa atin. Hindi kay Almighty Father. Naintindihan na natin. Kaya tinamo tayo ngayon. Disobedient tayo. Dahil ang dami nating paniniwalaan na hindi yan totoo, hindi yan totoo. Nasira na ang buhay natin. Baka sabihin nyo, hindi nasira ang buhay, hindi nasira. Sure ba kayo na mapupunta kayo kasama ni Almighty Father in heaven? Kung sure kayo na makakasama kayo ni Almighty Father in heaven, bakit kayo pinagdadasal ninyo yung mga namatay na? Bakit nyo dinadasalan yung mga namatay na mga kamag-anak ninyo? Bakit nyo dinadasal na sana makapunta sila sa langit? Namatay na sila. Gusto nyo ba kayo rin? Dadasalan kayo ng mga kamag-anak ninyo? Kaya, yung kasinungalingan, dumami na ng dumami, na twist na. Kaya sabi ni Almighty Father, go back to the old path. Pag naliligaw na ikaw, go back to the old path. O balikan mo yung Genesis. Tapos basahin mo uli. Intindihin natin. Ask the guidance of the Holy Spirit. Pati na rin yung mga Christians dyan, intindihin nyo rin yung tungkol sa tithes. Basahin nyo kaya. Bakit nagkaroon ng tithes? Sino ang humihingi ng tithes? Bakit binigyan ni Almighty Father? Yung mga tithes, yung mga high priest, yung mga Levites, bakit inalaw ni Almighty Father? Dapat alamin ninyo yon para nang sa ganun, maintindihan ninyo ngayon na nung dumating si Jesus Christ, hindi na applicable yung tithes. Pero gusto nyo yun Dahil hindi kayo magkakapera pag wala kayong tithes kasi hindi nyo kwentado. Pag offering kasi hindi namin alam kung magkano makukuha namin. Pero pag tithes, alam namin yung trabaho ng isang yun. Isa siyang manager ng bangko. Ganyan ang sweldo niya. Computed na namin yon. May computation na yon. Ayun, isang trabaho ng lawyer yon. Usually, ganyan ang kinikita niya. So, meron na kayong idea ngayon kung magkano yung makukuha ninyong pera. Ngayon, ba't kinuha lang tayo ng pera ngayon? May hindi nagbigay. Sino? Hanapin ang pangalan. Hanapin ang pangalan.
Di nagbigay, may utang yan. Next week, doble bigay mo. Oh, hindi ganoon si Almighty Father. Hindi ganoon si Jesus Christ. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Hindi kailangan ni Jesus Christ ng pera. Hindi kailangan ni Almighty Father, Jesus Christ, at ng Holy Spirit ng mayabang. Ang kailangan ni Almighty Father, Jesus Christ, at ng Holy Spirit, yung puso na willing na sumunod kay Almighty Father. Nagbibigay ka nga ng tithes and offering mo, pero sumusunod ka ba sa ginagawa ni Almighty, pinapagawa sa iyo ni Almighty Father? Sumusunod ka ba? Minamahal mo ba yung kapwa-tao mo? Nagbibigay ka, pero nanloloko ka ng kapwa-tao mo. Ang laki ng patubo mo sa negosyo mo. Yung mga empleyado mo, inaapi mo. Hindi ka nagbibigay ng mga benefits sa mga empleyado mo. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Asan ang justice doon? The Almighty Father is for justice and righteousness. So, asan ang pagsusunod natin sa sinasabi ni Almighty Father na sundin natin siya? Hindi natin sinusunod. Up to now, matigas ang ulo natin. Gaya ni Johanan. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Masisira ang buhay natin. Akala natin na sa langit tayo mapupunta. Hindi. Kanina lang merong near-death experience ako na napakinggan sa isang social media platform. Christian siya. Akala niya sa heaven siya mapupunta. Pero saan siya napunta? Sa impyerno siya napunta. Akala niya sa heaven siya mapupunta. Hindi dahil sa, Christian ako, ma-attend ako ng congregation, nagbabasa ako. Hindi dahil doon. Kaya ka, naniniwala kay Almighty Father kasi mahal mo siya. Willing ka to give up yourself to our Father. Denying ourselves. Obeying our Father. Being faithful to Him. Humbling ourselves to our Father. Hindi tayo marunong eh. Kahit ipinadala na si Jesus Christ, hindi pa rin natin sinusunod. Yung ginawa ni Jesus Christ, ginagawa niya ba? Si Jesus Christ yung pattern natin. Si Jesus Christ matapang siya. Very accepting. Hindi duwag si Jesus Christ. Tanggap ni Jesus Christ yung binasa natin, di ba, sa Matthew, Mark, Luke, John. Sabi ni Jesus Christ, kung pwede, wag na lang. Kasi masakit. Alam niyang masakit yun. Pero dahil matapang siya. Siya ang ating example. Ngayon tayo, matapang ba tayo? Kaya mo bang pagsabihan yung leader mo? Leader, mali po yan. Nakalagay po sa Bible, ganito eh. Dahil sa pagmamahal mo kay Almighty Father, dapat i-correct mo yung mga tao. Nakalagay dito sa Book of Romans, di ba? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Gagayahin natin si Jesus Christ. Hindi madali ang pagiging isang Kristiyano. Akala natin, nabaptize na ako ng water, tinanggap ko si Jesus Christ. Yun na yun. Hindi yun yun. Hindi lang yun yun. Denying yourself. Example na lang nung last time, no, yung nagkaroon ng sakit ang mga tao. Kunyari, nagpa-inject ng mga gamot. Did you deny yourself? Hindi, di ba? Ay, pwede yung gamot. Nakipag-away ka pa para magkaroon ka ng gamot. Natakot ka nung wala kang gamot sa katawan. Hindi ka dapat matakot dahil si Almighty Father ang nag-iingat sa atin. Sample lang yun, natakot ka.
Duwag. Ang sinang di makakapunta sa heaven? Mga cowards. Mga duwag. Ang importante kay Almighty Father, yung kaluluwa natin. Mapunta sa Kanya. Puro pagmamahal ang binibigay ng Almighty Father. Puro pag-iingat. Tayo ang laging nasa isip niya. Pero tayo, anong nasa isip natin lagi? Ay, gusto ko yumaman dito sa mundo. Bibili ako ng isa pang bahay, kulang yung bahay ko. Bibili pa ako ng isang kotse, kulang yung kotse ko. Bili ka ng bili ng kotse. Saka kaduluduluhan ng buhay mo. Doon ka sa karo ng patay, sasakay. Bakit ka pa kailangan bumili ng kotse? Na madami, meron ka ng isa. May dalawa ka na, o nakatatlo ka na. O dadagdagan mo pa, hindi mo naman sasakyan yun. Doon ka sa karo ng patay. Yun ay kung makukuha pa yung katawan mo. Si Jesus Christ, anong ginawa sa Kanya? Alalahanin natin si Jesus Christ. Binastos siya, minaltrato siya, binagbog siya. Inisip pa niya yung sarili niya. Hindi niya inisip. Inisip niya tayo. Na dapat tayo yung mabugbog dahil sa kasalanan natin. Pero ang ginawa ni Jesus, He denied Himself. Kahit Diyos siya. To save us from our sins. Kahit minsan hindi siya nagkasala. Hindi natin magagawa yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya Jesus Christ's blood is very precious. Wala makakatalo kay Jesus Christ. Na mga religious leaders ninyo. Sino yung mga religious leaders ninyo? Wala sa kalikingan yun ang ginawa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ kasama na siya ni Almighty Father. Bago pa man gawin ang mundo na to. Bago pa man tayo maigawa yung kaluluwa natin. Kaya wala tayong mapagyayabang. Huwag tayo maging kagaya ni Johanan. Matigas ang ulo. Kaya anong nangyari kay Johanan? Mapapahamak siya. Mamamatay siya. Katigasan ng ulo. So lagi natin tatandaan, pag may mga decision tayo sa buhay, Lord, okay ba to, Lord? Tama ba ang gagawin ko, Lord? I-guide mo ako, Lord, kasi hindi ako marunong. Hindi talaga tayo marunong. Kahit sabihin mo na napakatalino mong tao, hindi eh. Iba ang wisdom ni Almighty Father. Kailangan natin si Almighty Father. Kailangan natin si Jesus. Jesus Christ is also full of wisdom like our Father. Dahil na kay Jesus, binigyan ni Almighty Father si Jesus ng kanyang gloriousness. Nabasa natin, di ba? Sa Ezekiel, man clothed in linen. At si Jesus yung nagsusulat ng ating name sa Lamb's Book of Life. Lalapitan natin si Jesus. Thank you, and God loves us all so much.